Samantala, 3 kilometro lang mula Quirino Grandstand ang Malacanang, kaya bantay sarado po ang mga kalsada sa paligid ng palasyo at mula po sa Mendiola, nakatutok si Darlene Cay. Darlene, kamusta ang seguridad dyan? Pia, wala pang mga relihista o nagkikilos protesta dito sa Mendiola pero mahigpit na ang seguridad. Nandito ako sa harap ng mismong Mendiola Peace Arc at katulad po ng nakikita nyo ay tad-tad na yan ng mga concrete at steel barriers. Yung mga steel barriers, meron pang mga razor wires at bukod dyan, meron na rin ditong mga police mobile. Meron na ring mga ambulansya kung sakaling magkaroon ng medical emergency at meron na ring mga fire truck dito. At nandito sa kahabaan ng Legarda, kung nakikita ninyo sa live situation ay ang outpost ng PNP. Pia, katulad nga ng sinabi ko ay mahigpit yung seguridad dito sa Mendiola pero wala namang naunang nakaplan o inanunsyong programa o kilos protesta dito. Pero isa kasi ito sa strategic points. Lalo't katulad nga ng sinabi mo ay malapit ito sa mga ruta papasok ng Malacanang o papuntang Malacanang kaya talagang binabantayan ito ng mga otoridad. May na-monitor pangarawang PNP na kumakalat sa social media na mga post na nagsasabing marami ng tao o may sumiklab na kaguluhan dito sa Mendiola. Hindi ito totoo mga kapuso. Base na rin sa mga nakikita nyo, yung pinakita kong live situation at pati na rin sa monitoring ng PNP sa buong Magdamag at mula rin kaninang umaga. Kaya sa isang pahayag ay nagbabala si PNP Chief Jose Melencio Nartates sa sinabi nilang ilang online actors na sinasadya umanong magpasiklab ng tensyon bago pa man ang protesta. Sabi ni Nartates, hindi daw nila minamaliit ang tinatawag niyang online manipulation na maaari raw magresulta sa kaguluhan. Posible raw coordinated ito at tinutugon na raw ng Philippine National Police. Samantala, Pia, kanina narinig ko na kinausap po na rin si Colonel Nebriha para sa mga tungkol sa mga saradong kalsada. Uulitin ko lang yung ilan sa mga saradong kalsada, at least dito yung mga dadaan sa Mendiola. Kung manggagaling po kayo sa CM Recto Avenue sarado yung CM Recto Avenue mula N. Reyes hanggang Mendiola, pati na rin yung kahabaan ng Legarda mula Figueras hanggang San Rafael Street. Sarado rin po ang Ayala Bridge at ang eastbound ng Ayala Boulevard mula San Marcelino hanggang Romualdez Street. Meron ding ilang motorista na nasisita ng mga pulis dahil nagpipilit pa rin lumusot kahit na may mga nakaharang na mga container van doon sa mga kalsadang binanggit kong sarado na. Kaya para hindi po kayo maabala mga kapuso, ito po ang mga alternatibong ruta ayon na rin mismo sa Manila LGU. Kung manggagaling po kayo sa Quezon Boulevard at sa Recto, kumaliwa lang kayo sa N. Reyes. Kung galing naman kayong Santa Mesa ay kumanan kayo sa Figueras, diretso sa Earnshaw, kaliwa sa Loyola hanggang makarating kayo sa inyong destinasyon. Kung manggagaling naman sa Pikasal, pwede po kayong kumaliwa sa San Rafael, diretso sa Bilibid Viejo, kanan sa Loyola o N. Reyes hanggang makarating sa inyong destinasyon. Pia, kanina lang nakita namin na nag-ikot rin yung ilang kawani ng Commission on Human Rights o CHR kasama yung ilang pulis para raw masiguro at mamonitor yung sitwasyon at masigurong walang mangyayaring paglabag sa karapatang pantao. Yan ang latest mula rito sa Mendiola. Balik sa iyo, Pia. Darlene, nakita namin sa video mo na may mga pedestrian pa rin na nakakalusot. So, ang mga pedestrian pwede namang pumasok sa kabaan ng Mendiola, pwede silang maglakad dyan. Bawal lang mga sasakyan, tama ba? Tama, Pia. Mga pedestrians, yung mga naglalakad lang, pwede. Pero yung mga motorista ang hindi po talaga papapasukin. Motorsiklo, anumang klase ng sasakyan ay hindi po makakadaan doon sa mga nabanggit kong kalsada. Pero kung maglalakad lang naman kayo, may footbridge dito. Yung mga kainan nga, Pia, pati yung ilang establishments dito sa palibot ng Mendiola ay bukas. Alright. At saka nakita natin, Darlene, parang talagang stricto, no? Sabi mo, yung mga motor hindi pwedeng makalusot. Kasi nakita natin doon sa video mo kanina, yung isang motor talagang hindi siya pinalusot dyan sa Mendiola. So kailangan umikot rin sila.
Yes, Pia, talagang mahigpit yung pagbabantay dito. Kahit mga motor, hindi po talaga sila pinapadaan. At bukod doon sa mga nabanggit ko na mga container van na nakaharang na sa mga kalsada at yung mga concrete at steel barriers, talagang maraming mga miyembro ng PNP at mga traffic enforcers yung nagbabantay dito. Pero katulad pa rin po ng sinabi ko, ay hindi pa rin naman nagsisimula yung anumang programa dito at wala pa kaming nakikitang mga rallyista o mga nagkikilos protesta, Pia. O nga, at Darlene, sabi mo nga, no, marami nang babala ang PNP hinggil sa mga online manipulation at sa kung sino man ang manggugulo dahil alam natin, no, nung nakaraan sabi nila magpapatupad sila ng maximum tolerance. Ito rin ba ang ipaiiral ngayong araw nito sakaling may mga magsulputan na mga rallyista? Yes, Pia, sinabi na rin ng PNP na magpapatupad sila ng maximum tolerance. Pero kasabay niyan, meron na rin ditong mga arresting officers. Yun yung isa sa mga ginawa ng PNP na paraan dahil nga doon sa na-monitor o nangyaring sitwasyon noong September 21 rallies kung saan nagkaroon nga ng ilang insidente o may gulo na nangyari. Kaya nakahanda rin yung PNP na dumampot at umaresto po talaga ng mga manggugulo o posibleng gumawa ng anumang krimen sa pagpapatuloy ng mga kilos protesta ngayong araw. Pero syempre, maximum tolerance pa rin po yung kanilang ipatutupad. So ibig sabihin, Darlene, mas maraming ngayong pulis na nakadeploy kumpara nung September 21. Pia, mahigpit yung seguridad noong September 21 pero sa napansin ko naman same level pa rin naman ng higpit. Pinaghandaan din naman talaga nila yung mga kung sakali man na may darating dito na mga nagkikilos protesta. Ayon kasi sa Philippine National Police ay 16,000 yung police officials natin or members of the PNP na naka-deploy sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila, particular dito sa mga strategic points tulad dito sa Mendiola, Pia. Alright, Darlene, panghuli na lamang, no, dahil alam natin na malaking bagay din, no, kung ano yung lagay ng panahon pagdating sa mga ganitong kilos protesta kung sakasakali. Kanina nung nakausap namin si Joseph, medyo makulimlim bago magtanghali. Kamusta naman ngayon, Darlene? Kaninang bago magtanghali, katulad doon sa Quirino Grandstand, medyo makulimlim din dito. Pero ngayon talagang tirik na tirik yung araw, Pia, tumatagaktak na nga ang pawis natin dito. Pero hindi po tulad nung kaninang bago magtanghali. Kaya kung pupunta po kayo sa mga kilos protesta, particular dito sa Mendiola, siguruhin yung magdala kayo ng cap, ng sombrero, pati na rin tubig para po hindi kayo ma-dehydrate. Kasi talagang maalinsangan yung panahon at napakatindi ng sikat ng araw. O sige, Darlene, hindi na natin ito patatagalin. Doon ka muna sa may malilim na lugar. Maraming salamat sa iyo, Darlene Cai, at makikibalita ulit kami sa iyo mamaya.